Tagumpay ba o hindi ang people power ng mga DDS para pabagsakin si Pangulong Marcos? At bakit nga ba nagkaganito? Anong problema? Anong nangyari? Yan ang pag-uusapan po natin sa video natin ito. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City, isang Gen Z vlogger. May tayo 51 billion. Kinilala ng US State Department si Pasig City Mayor Vico Soto. So ito, pag-usapan po natin mga kaparin kung bakit nga ba nilangaw o bakit hindi po nagtagumpay yung people power ng mga DDS para pabagsakin si Pangulong Marcos o si PBBM at ipalit si VP Sara. So yun po yung mga tatalakayin natin, pero sa ngayon, panoorin muna natin ng isang interview ni Kiko Barzaga. Ito, panoorin natin. Pasok ni Mike. Ano ba naman? Sige. Itong mga DDS sa ginagawa nga po nila kagabi. Okay, unang-una, people power po sa EDSA. Pangalawa ay pag-atake po kila Zaldico at kila Romualdez sa mga bahay po nila sa Forbes Park. Ngayon, nagkaroon po yata ng hindi pagkakaunawaan. So nagkaroon po ng hindi pagkakaintindihan at ito po sasabihin natin kung ano ang naging problema kung bakit hindi nagtagumpay ang mga DDS. Walang pagkakaisa. Bakit ko nasabi na walang pagkakaisa sa panig ng mga DDS? Kaya naman hindi sila nagtagumpay na mapabagsak ang gobyerno ni Marcos. Unang-una, 'di ba? Unang-una, kung magiging updated po tayo, nakita po natin ang talamak na pag-aaway ng mga DDS supporters mula po sa ibang bansa, mula po sa away ni Harry Roque at ilang mga taga-suporta sa Dahig Netherlands, hanggang sa nagsuntukan ng dalawang mga DDS, hanggang sa pag-aaway ng mga DDS vloggers, mga DDS supporters. So wala pong pagkakaisa. Watak-watak po yung mga supporters ng mga Duterte. Ngayon, nung manawagan na magkaroon ng people power, hindi po yata nagkaintindihan. Okay, kasi nga, dalawa yung gusto nilang mangyari. Atakihin sina Romualdez sa kanilang mga bahay, pagkatapos punuin ng EDSA. Kaso po ang nangyari, hindi nga po nagkaganto. Kaya ito, palpak ang people power ng mga DDS. Pangalawa, masakit man pong pakinggan, pero ito po ang katotohanan. Hindi po ganun kadami ang mga DDS dito sa Luzon. Marami po sila pagdating sa Mindanao, pero pagdating sa Luzon, hindi nila makuha-kuha ang mayorya. Bakit kamo? Kasi kung marami po ng mga DDS dito po sa Luzon, kung majority po ng mga tao sa Luzon ay mga taga-suporta ng mga Duterte, kayang-kaya po nilang punuin ng EDSA ng higit pa sa 1 milyon. Kaso hindi po yun ang nangyari. Marami po mga dahilan. Posible na yung ibang mga DDS supporters hindi pumunta kasi may mga trabaho. Yung iba ayaw makisama sa rally, gustong maki-update lang sa internet. Pero kung talagang diehard DDS ka talaga, gaya ng sinasabi po ng mga supporters ng mga Duterte, pupunta ka sa rally para pabagsakin ang gobyernong ayaw mo na. Sawang-sawa ka na. Punong-puno ka na. Pero bakit hindi ganun ang nangyari? Bakit mas marami pang mga vlogger ang pumunta? Bakit mas marami pa ang mga pulis? Bakit mas marami pa ang mga media? Kasi nga po, hindi ganun kadami ang bilang ng mga DDS dito po sa Luzon, especially po sa Metro Manila, 'di ba? Pero kung gagawin mo ang people power sa Mindanao, wala na pong dapat pang pag-usapan o pagtalunan. Panalo na ang mga DDS. For me, maaring umabot po ng halos 1 milyon noong mga a-attend kapag sa Mindanao ginawa ang people power. Kaso wala doon ang palasyo, wala doon ang gobyerno natin, nasa Luzon. O so paano mangyayari ngayon? Magkakaroon nga kayo ng malawakang protesta sa Mindanao, pero hindi naman to makakapunta sa Luzon at hindi ito magiging sagot para mapabagsak ang gobyerno ni Marcos. Maliban na lamang kung si Manong Chavit ay mag-sponsor ng 12 mga barko
na babiyahe mula Mindanao papuntang Luzon para maghakot ng mga supporters from Mindanao to Luzon, pwede pa. 'Di ba? Eroplano, barko, pwede pa 'yan. Kaso, hindi naman ginawa 'yun ni Manong Chavit. Wala. Ganun talaga, 'di ba? Pusing, pause na tayo. Tigas-tigas sumapin. Meow, meow! Kiko, love you, Kiko! Meow nga dyan, meow. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app. So, eto mga paring, hindi po pwedeng sabihin na dahil sa kulang po sa publishing, sa advertisement, di ba? Hindi po ganun eh. Kasi naglabas po ng video si Kiko Barzaga sa kanyang Facebook page na umabot po ang viewers ng halos 11 o 12 million views na yata if I'm not mistaken, no? Sa pagkabilang ko nung sa viewers na natanggap yung video po ni Kiko Barzaga. So, 12 million katao, di ba? Sapat na po yun para manghikayat ka ng milyong-milyong mga Pilipino, kahit sabihin na po, let's say, 300,000 para punuin ng EDSA. Sapat na po yun kung talagang desidido o kung talagang marami pong mga DDS ang gustong pabagsakin na ang Pangulong Marcos. Mali po natin, ang ilan pala sa mga DDS ay ayaw din talagang pabagsakin si Marcos, di ba? Kasi dapat sumama sila. Kasi hindi sapat na rason na kaysa may trabaho sila, kaysa medyo malayo sila, ay talagang kung gusto mong pabagsakin si Marcos, a-absent ka sa trabaho mo, hindi ka muna papasok, babiyahe ka para makiisa sa malawakang protesta para pabagsakin ng gobyernong sawang-sawa ka na. Kaso hindi po ganun ang nangyari. Disappointment po ang naging resulta ng people power ng mga DDS, di ba? Nakakahiya po kung tutuusin, di ba? Kasi nga ine-expect po ni Kiko Barzaga na marami pong mga taga-suporta ng mga Duterte ang pupunta, no? Estimate na po yun mga paring na aabot to ng libo-libo, kaso wala pa po sa 500 ang pumunta ng mga supporters po ng mga Duterte para pabagsakin si Marcos, para mag-people power. Super disappointment po ito mga kaparing. Napaka-disappointment po talaga nito. Kasi eto, sabihin na po natin, maaga pa naman. 'Di ba? Naiintindihan po natin, wala pa ganong katao-tao kasi mahapon pa eh. Pero umabot na po ng 6 PM, 'di ba? Dapat 7 PM nag-start na po yung malawakang protesta po nila. Pero dahil sa kakaunti pa lamang, wala pa nga yatang 100, karamihan mga vlogger pa. Karamihan mga media, mga pulis. So minove po nila to 11 PM para mas dumami pa siguro, may mga dumagdag pa. Pagpatak ng by 11 PM, ganun pa rin po, kunti lamang ang nadagdag. Kaya ang bilang halos hindi pa umabot ng 200, 300. So paano nila ngayon may sasakatuparan yung people power? Kung hindi pa nga po sila umabot ng 200, 'di ba? Paano nila maatake yung bahay ng mga Romualdez ni Saldico? Kakaunti lamang po sila. Hindi po sasapat ang puwersa nila para pasukin yung mga pulis na nagbabantay doon para punuin ng EDSA. Hindi po 'di ba? Hindi kaya. So disappointment po ito para po sa akin mga paring sa part ni Kiko Barzaga. Siguro balak siguro nila baka araw-arawin nila ito hanggang sa makalikom ng maraming taga-suporta na 100,000, 'di ba, para punuin ng EDSA. Kasi ito mga paring ikumpara po natin ito noong September 21. Marami po mga Pilipino ang determinado at sawang-sawa na sa korupsyon. Marami po sa atin ang gusto ng merong mapanagot. Kaya anong nangyari? Nagkaisa po tayong mga Pilipino. Ang EDSA, puno po talaga, di ba? Parang naulit yung EDSA 1, EDSA 2, pero kabaliktaran ito kasi hindi ito EDSA people power para pabagsakin si Marcos, o hindi para ipanawagan sa gobyerno na panagutin ang lahat ng mga nagnanakaw ng pera natin, especially sa flood control project. Anong estimate po ng tao ang nagpunta ng EDSA? Kalahating milyon po Estimate po ng mga nagpunta sa Luneta,
100,000. So kung pagsasamahin po natin, kaya po na, so overall, halos 700,000 din po mga Pilipino ang nagkaisa para sa malawakang protesta. Hindi po ito violente, hindi pag-atake, kung hindi ipanawagan sa gobyerno na kapag hindi nyo ginawa ang trabaho nyo, kami na mismo ang kikilos at mag-aaklas. Pero bakit hindi daw po kayang punuin ng mga DDS yun? Gaya nga po ng sabi ko, hindi po sapat ang mga suporta nila dito po sa Luzon dahil karamihan po ng mga supporters ng mga Duterte ay nasa Mindanao. So kung sa Mindanao ka magsasagawa ng people power, kayang-kaya mong punuin ng isang malawak na kalsada. Kayang-kaya mong magpadala ng kalahating milyong mga taga-suporta kung doon sa Mindanao gaganapin ang people power. Ay kaso, nasa Luzon po ang pamahalaan at hindi po sapat ang supporters nila dito sa Luzon para maisakatuparan yung gusto nilang mangyari. 'Di ba? Isa pa, ayaw din po ng mga kakamping na pabagsakin si Marcos dahil para sa kanila, ayaw nilang pumalit si VP Sara. So, wala, 'di ba? Yun lamang po mga kaparing, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel.